Mommy. I know you are tired, puyat pa rin, masakit ang katawan, paikot-ikot na tanong sa isip mo, kailan ba ito matatapos? Kung mahirap ang pagbubuntis, mas mahirap ang postpartum, right? Pero please, kapit lang para kay baby. Nakikita ka ni Lord, nakikita ni Lord yung sitwasyon nyo, kung paano ka mahirapan, kung paano ka ma-invalidate. At si Lord, hindi siya nakatunganga na kumakain ng popcorn habang pinapanood ka na nahihirapan. He is actually working. Lahat ng iyak at panalangin mo, hindi yun sayang. Kung paanong ikaw, minimit mo yung needs ng baby mo every time na umiiyak siya, ganun din si Lord sa'yo. You are so desperate na makaalis sa situation mo ngayon, but God is saying, stay still, my little one. Sabi dito sa Ruth 3:18, maghintay ka anak hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng bagay na ito. Hindi titigil si Boaz hanggat di niya ito nalulutas. Ito yung life verse na pinangahawakan ko simula nung bumalik ako sa Lord hanggang sa ngayon na nagka-baby na ako. I may be doubtful, but in my bones, alam ko talaga na lahat ng paghihirap na to, lahat ng pagtitiis na to, alam ko na may inihandang magandang plano si Lord para sa akin at sa baby ko. At ganun din si Lord sa inyo. Pero mommy, kailangan mong tatagan, kailangan mong tapangan, kailangan mong kumapit sa salita ni Lord every single day. He is the vine, we are the branches. John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Para tayong mga breastfeeding babies, kailangan connected tayo kay Lord to stay healthy, to stay alive. Alam ko na marami kang wino-worry, pero yung panggatas, pang-diaper, pambayad ng mga bills, please lang, isurrender mo na kay Lord, ibigay mo na kay Lord. Alam mo ba, nung nagbubuntis ako, graduating student ako, wala akong pera, wala akong trabaho, umuasa ako sa parents ko. Kaya grabe yung depression na naranasan ko nung nagbubuntis ako. Kasi iniisip ko yung future, paano ko magpo-provide sa baby ko, paano ko siya bubuhayin. Kasi walang-wala talaga ako, pero alam mo, all I have is my little faith. So I prayed and 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 prayed until one day, sinagot ni Lord lahat ng panalangin ko. Hindi pala sayang lahat ng luha ko na yun. Kasi nung mga panahon na lumuluhod at umiiyak ako sa Kanya, siya pala kumikilos na. Si Lord Jesus, hindi siya katulad ng ibang hari na paupo lang sa trono tapos tatawag ng servant para iabot yung tulong sa'yo. No. Hindi ganon si Lord. Kasi siya mismo yung mag-aabot ng tulong sa'yo, lalo na sa baby mo. Kaya isurrender mo na yan lahat sa Kanya. Hindi mo yan kailangan bitbitin ng mag-isa. Pero kailangan mong i-invite si Lord sa situation mo. Allow the Holy Spirit to intervene sa situation mo, sa problema mo, sa pinagdadaanan mo. At lalong-lalo na sa buhay ng baby mo. Sabi dito sa Awit 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Itong simple na verse na to, i-declare mo to everyday bago ka matulog at pagkagising mo. Sabihin mo lang bago mo ipikit yung mata mo, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Paggising mo, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. 'Di ba? Nakakatanggal siya ng bigat sa loob. At the same time, nagbibigay siya ng hope. A hope that will not be in vain, but a living hope, the kind that rises because He is faithful. Now, before I close this video, gusto lang kitang ipag-pray. Sinulat ko na siya kasi baka makalimutan ko, makakalimutin kasi ako. But yeah, before we start, babasahin ko lang itong Mateo chapter 7 verse 7 to 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Pagsama natin yung faith natin, okay?
Okay. Lord, thank you for this day. Thank you sa presensya mo. Thank you sa mga salita mo. Itinataas ko po sa iyo itong anak mo na nakikinig sa kabilang screen. Humihingi po kami ng tawad sa iyo sa mga kasalanang nagagawa namin, sinasadya man po o hindi. Nagpapakumbaba po kami at humihingi ng saklolo sa iyo. Sino-surrender po namin lahat ng bigat, takot at pag-aalala. I speak peace, joy, love, hope, patience, grace, and mercy sa buhay ng kapatid ko na ito. Nire-review ko yung mga thoughts ng suicide sa isipan niya. Buksan mo po ang mga mata niya para makita niya yung mga good things na inahanda mo sa kanila ng baby niya. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." I rebuke the spirit of depression, spirit of fear, spirit of doubt, spirit of lust na umaaligid sa anak mo na ito, Lord, na nagkokos kung bakit lumbay na lumbay siya ngayon. I speak life, I speak financial breakthrough, divine provision, divine protection, blessing upon blessing, umapaw sa buhay ng anak mo na ito. Gabayan mo po siya, lalo na ang baby niya. I rebuke crippling disease, deadly disease sa buhay ng baby niya. And I speak revival and salvation sa buong pamilya niya in Jesus' mighty name. Amen.